Hi, what's up mga chong and welcome po dito sa ating channel and it's nice to be here again with another reaction, no? At bago po tayo mag-upisa, I just wanna say kamusta po kayo dyan sa Pilipinas? Yeah, I know. At talagang hindi po masaya ngayon sa Pilipinas, no? At kasi ano alam naman natin kung anong nangyayari, lalo ng ating Tatay Digong, no? At siya po ay kinidnap, no? Positive na po 'yan. Sigurado 150% na ang ating pong Tatay Digong ay kinidnap. At kaya nga po ako'y nandito para gusto ko lang talk about or react something about what happened to him, no? Or yung something na yung pagdating niya sa Hague, no? Kasi unang-una hindi naman niya gusto yung nangyari, pero sa message niya nung bago siya lumapag, no, ay you can tell na talagang magandang kanyang sinabi kahit nakakalungkot. But anyway, sana po kayo diyan sa Pilipinas ay nasa mabuti kayong kalagayan sana at ay I don't know, I don't know if I have to say sana maayos na dahil mukhang habang sinasabi natin yan every time ay talaga pong sumasama. But anyway, let's change the topic for now and I just want to greet our respectful overseas Filipino workers. Kamusta po kayo dyan mga kababayan natin, no, sa buong mundo and I'm pretty sure na marami sa mga OFW ngayon ang parang hindi naman ramay, no, masyado naman masama yun. Ibig sabihin yung nakikisama sang support kay ating Tatay Digong and maraming salamat po sa inyo. Meron tayong isang konting picture lang na talagang sa Hague ay ang mga OFW, no, ay talagang there in that place para suportahan ang ating Tatay Digong at ang ating Vice President, no? At maraming salamat po. Katulad nga po ng sinabi ni Vice President Sara na kayo po ay nag-leave sa trabaho or kung ano man, no, either PTO, sick leave, no, or no work, no pay, no? Hindi na natin alam pero it's really big deal na po 'yun sa pamilyang Duterte sa pagsuporta niyo sa kanya. And think about it. Hindi naman natin tutulungan o susuporta ng isang former president, ang ating magaling na leader kung talagang wala siyang ginawa sa Pilipinas, 'di ba? Alam niyo 'yan, no? Kung ako nga lang ay may chance o may time talaga na makapunta sa The Hague para ay sumuporta ako kay Tatay Digong, I will. It's just so happen na medyo conflict ang ating schedule. At I guess, sayang, makikita ko sana si Vice President Sara, no? At para makabati man lang kahit papaano. But anyway, marami naman time dyan, no? Zoom muna, zoom muna. But anyway, salamat sa inyo mga OFW at kayo po talaga tunay na bayani ng ating bayan sa Pilipinas. At hindi po alam yan ng mga mata pobre, no? At tulad namin, no? Malaki ang aming respeto sa inyo. Kaya kayo po ay mag-iingat at continue praying lang po para sa inyong sarili, kayo ay huwag magkakasakit at siyempre po sa ating Tatay Digong, kay Vice at sa mga pamilya nila na ngayon ay inaapi ng pamilyang Bangag. Anyway, ganun talaga yan at sabi nga ni Mayor Baste na Bangag has the government source at nasa term siya ng kanyang pagiging presidenteng ulul pero hanggang doon na lang siya. After that, makakalimutan na ng mga tao yan. That's true. Para sa akin ay second demotion. Okay? Alright. At tuloy po natin ang ating pagpapasalamat ang ating OFW dyan sa The Hague kung saan sila po ay nagpunta upang sumuporta sa ating mahal na Pangulo na si former President Tatay Digong. Maraming salamat po sa inyong mga overseas Filipino workers. At actually siguro yung iba dyan, hindi OFW, talagang permanent na rin po sa ganyan sa Netherlands or yung iba naman galing sa Germany daw, yung iba naman galing sa, I don't know, parang may narinig akong Italy, kausap si Vice President eh. But anyway, salamat sa inyo, binigyan niyo ng time at support ang ating mahal na Dutertes at sana po ingat kayo diyan at balita ko nga po ay malamig, no? So, ingat-ingat, 'wag magkakasakit. Make sure you guys drink coffee para hot, especially Starbucks. Oh, pambihira. But anyway, kaya kayo po ay mag-iingat diyan at sana po ay continue support sa ating Tatay Digong. Although hindi niya alam kung what's going on outside. The way I see it, no? Kasi nga siya ay dinetain sa ICC. At pero meron akong nakitang news sa YouTube, Indian channel yata 'yon na pinakita yung loob ng detention cell ng mga um, yung case na ganyan at dito ay may nakita akong may hindi naman laptop, computer at okay naman ang kanilang facility para magamit ni Tatay Digong, no? And sana ay nanonood si Tatay Digong in that way magkaroon naman siya ng encouragement and parang energy dahil alam niya na nasa likod niya ang mga
Pilipino. Okay? Alright, salamat sa inyo mga dumalaw sa The Hague. Maraming salamat po sa inyo. Saludo kami sa inyo po, 'no. Yan. Okay, let's talk about ang ating, mahal na Tatay Digong, 'di ba? Si Tatay Digong po ay, katulad nga po ng ano 'no, at, siya lang po ilang araw na rin sa Netherlands o sa The Hague at, siya po ay may mensahe sa ating kababayan, sa atin po, sa ating mga Pilipino at, alam kong matagal na ito pero gusto kong mag-react sa sinabi niya kasi walang gumawa nitong ibang presidente, eh, 'no, kung tutuusin talaga. But anyway, um, siya po ay pagkatapos na siya ay mag-landing kung saan pinakita rin po 'no, sa Facebook ang kanyang itsura doon sa eroplano 'no, kung saan ay, you can tell na hindi siya masaya sa nangyayari and, I can see Tatay Digong sa reaction na wala siyang magawa 'no and, siguro parang I will surrender myself 'no, para sa Pilipino or ayaw niya siguro magkagulo sa airport nung siya'y hinuhuli ng warrantless arrest ng isang hayop na PNP general na 2 star daw. Tangina, hindi ko alam kung paano nagka-star ang hayop na 'yan. But anyway, kaya ko po gustong ano yun dahil nga, you can tell naman sa mga picture ni Tatay Digong parang nagpi-pretend siya na okey lang 'no, pero I think deep inside ang kanyang, damdamin ay parang pambira naman 'no, kung kailan naman matanda na ako, just wanna lay down in the couch, 'no, stay in my house, like, alam mo na yung mga tipong mga retire na nagtrabaho, alam niyo yan lalo sa mga retiree, ay, I can see na talagang hindi niya gusto yung nangyayari but he has no choice and he has to, do it, 'no, kasi yun ang pangako niya raw sa mga PNP, sa mga military na mga walang yang walang utang na loob. Okay, pakinggan po natin ang kanyang, mensahe 'no, ni Tatay Digong. Para sa'kin talagang it's really hard to accept na yung tao na ginawa yung lahat 'no, from mayorship 'no, 'wag na natin bago siya naging presidente, he proved something 'no, he worked hard. He really parang he sacrificed 'no, a lot para sa taong ito na talagang idol ko. Aminin ko idol ko ang taong ito 'no, and, this is the guy also na nagbigay sa'kin ng inspiration na ang Pilipino ay importante. Dahil karamihan nga sa ating mga kapwa Pilipino na nasa ibang bansa na ay parang wala na silang pakialam sa mga Pilipino sa Pilipinas, 'no, and I admit it, parang gano'n na rin ang nararamdaman ko 'no, dahil nung panahon ni, Panot 'no, nila GMA at kung sino pa presidente, walang nangyayari. Kaya para sa'kin, I rather be on the other country kaysa sa Pilipinas kasi walang asenso, ah, ano lang, parang siguro okey ka lang kung may kaya ka sa buhay, pero yung mga taong mahirap noon, nung panahon ni Cory Aquino, 'di ba, ay, mahirap rin. Bihirang-bihira ang taong mga dating mahirap na umangat. Bihirang-bihira po 'yan, okey? Panoorin po natin ang message ng ating Tatay Digong. Yan. Ito po. To my countrymen, just to give you the current situation. I am about to land sa Hague. Galing ako Dubai. Stockholm Airport. It's a long haul, it's a long flight. Okay ako. Doon na tuloy. And I think this is something to do with the law and order noon. At sinasabi ko naman sa mga polis, military na trabaho kayo at ako ang managot. So ito na nga, for all of the whatever happened in the past, ako na yung nag-front sa ating law enforcement at military. Sinabi ko na, I will protect you and I will, ako ang managot sa lahat. This will be a long legal proceedings. But I say to you, I will continue to serve the country at so be it. Kung ganun ang destiny ko. Salamat. Yun ang ibig kong natin sabihin 'no, at, yung message na yun ay, isang parang ang aking reaction dito is parang hindi niya na alam kung ano na mangyayari. I mean, sa sinabi niya na siguro ito na yung sagot na nung pinagawa niya sa mga pulis at militar noon na ipagurgor yung mga adik, mga pusher, yung mga drug lord 'no, yung mga masasamang tao 'no. At, ito na siguro yung it's hard to say kung karma kasi paano magiging karma yun kung ang mga pinatay mo lang halimbawa kung totoo man na may pinatay siya ay, mga masasama din. Kasi
since, nakilala namin ang Tatay Digong, wala kaming nabalitaan na may pinatay siyang inosente. Yung sinasabi nilang collateral damage na may mga bata na nadamay, ang tanong ko sa mga taong yun, alam mo nagkakabarilan. Halimbawa lang 'no, kung hindi ko naman 'to inaano, pero this is just an example na sinasabi nila na maraming nadamay, yung mga dilawang tae 'no, na yan sina Trillanes na bugok 'no, at, tumatakbo pa ng mayor na makapalang mukha at saka si Laila de Limang saba 'no, na kumakain ng malaking saba at hindi makumpleto sa isang saba 'no. So, ito yung mga tao na talagang, siguro para sa kanila parang successful yung ginawa nila, hindi pa. We're just starting the war about the truth, no? And we already knew na kayong mga dilawa, kayo na Trillanes na sundalong kanin, no? Na ngayon ay kumakain ng suka, no? At ikaw rin na Laila de Lima na isa ka rin at ang mga NPA na parasite ng bayan. The challenge is just beginning, hindi pa naman tapos. So, huwag kayo masyadong magpa-party-party na katulad ng ginagawa ni Lisa Talas, di ba? So, nag-umpisa pa lang yan and, God is good, no? At, this is a great challenge for the Dutertes. And, totoo naman ang mga sinasabi ng mga tao na kung wala kang ginawang masama, you don't have to worry. Sabi nga ni Mayor Basti ulit na si Bangag nandiyan lang because he has the government resources and, he is the fucking president, which is we regretted it. After that, you're done. Wala ka na. Alam mo mga adik, no? 'Pag wala ka ng masinghot, diyan ka na lang sa kanto, mabubulok ka na. Yan ang mangyayari kay Bangag. Alam niyo mga chong kasi ang Bangag kasi, ang mga adik, sa kanila kasi wala ng ano yan, eh, wala ng katinuan, 'no? Parang ano na yan, eh, parang ang akala nila ang matino at masama iisa, 'no? Ganyan yan at saka number one sinungaling ang adik. Meron akong mga naging kamag-anak na adik na napakasinungaling talaga na kahit alam mo na umutot siya halimbawa, sasabihin niya, "Hindi ako yun. Ako'y natutulog pero hindi." Example lang. But anyway, kaya ko naman po sinasabi yun dahil ganun po ang nangyayari ngayon sa ating Tatay Digong, 'no? No matter what na ginawa niya sa taong bayan, sa mga military, and unfortunately, meron tayong mga ganyang klaseng tao. May mga Pilipino talaga na nganga, 'no, na kahit na makasagasa ng kapwa, kahit na yung kapwa walang ginawa, gagawin at gagawin nila ang katarantaduhan para magkapera lang, 'no? Okay. Anyway, ang ating update po, 'no, at si Tatay Digong ay nagkaroon na nga ng, ano ba dito, ng pre-trial na rin, 'no. Siya po ay nagkaroon ng pre-trial na and I observe also nang nagsasalita siya na tinatanong siya sa court ay parang, nakapikit siya parang pagod, 'no, or maybe he's just sleepy kasi Tatay Digong is old. 'No, hindi naman niya katulad ng ibang malakas 'no. Kasi nga sabi ko sa'yo kung malakas pa yan baka nasa 50 o 40 lang yan nung hinuhuli ni Toring Bulok, eh, 'di baka nasapak niya si Tore, 'di ba? Eh, matanda na. Ito naman si Tore pinapatulan ng matanda kaya meron tayong sariling reaction diyan kay Tore 'no, ang hayop ng PNP ng Pilipinas. But anyway, yun nga siya po ay, nag-pre-trial na and, balita ko nga sa September pa ang next at, ang purpose na lang ng Sara Group what I'm saying is yung mga kanyang, legal 'no, team ay, sana po ay, makalabas siya, makauwi muna, 'no. Haharapin naman ni Tatay Digong 'yan, pero sana man lang makauwi, 'no. And kung merong trial si Tatay Digong, then come back to The Hague, 'di ba? Pero katulad nga ho ng mga maraming nagsasabing matatalino, 'no, hindi po 'to yung mga Ensaymada vloggers, yung mga bangag group of morons, 'no, yung mga vloggers na gano'n, at saka yung mga nagre-react, 'no, tsaka yung mga nagtu-tweet, ay, iniisip nila na tama lang yung nangyari sa kanya, 'no, hindi po. Kung may ginawa man po si Tatay Digong, face the facts, face the consequences sa Korte ng Pilipinas. Dahil katulad po ng sinasabi ng mga matitinong Pilipino, ang korte po sa atin sa Pilipinas ay gumagana pa. Okay? Ang nagsasabi lang po yan na dapat dali sa ICC ay yung mga taong ang utak nila ay nasa talampakan. No? Sa ngayon, we will wait ng update kung siya mo ay sana po ay makauwi dahil alam ko naman maraming mali ang nangyaring pagkakaresto sa kanya and we will wait for that. Okay? Kaya sana po Tatay Digong kung kayo po ay nanonood or kung kayo naman po ay kung nasaan kayo, no? Ang prayers ko sa inyo ay sana po ay, makabalik kayo sa Pilipinas at makakain na kayo ng tamang-tama, okay? Alright. Okay, at, ito namang ating isa pang pag-uusapan ay itong hinayupak na 'to, 'yan. Ito pong si Butod ay sumabit sa LA at, 'di ka kung malalaman niyo na siya po ay sumabit sa issue o sa nangyari po sa na may namatay o pinatay, 'di ba? Hindi natin alam. At, still under investigation sa LA at, base po sa mga nakausap ko taga LA ay, hindi totoo na ito ay nasa Pilipinas. 'Di ba? Siya po ay hanggang ngayon naka-hold dito sa LA. Yep. Kaya sa mga taong nagpo-post sa Facebook ang pagmumukha nitong hayop na 'to, itong babaeng 'to ay, wag po kayong maniniwala, 'no? Kung talaga po na itong, satalas na 'to ay nasa Pilipinas, mag-live siya with a date or maybe do something. Madali naman mag-live, eh, 'di ba? Kung talagang nagsasabi ka ng totoo. But the thing is, addict din 'to, so sinungaling din, 'di ba? Kaya hindi natin aasahan na 'yan ay magiging honest, 'no? Kaya nga nga, eh, 'di ba nakanganga siya, 'di ba?
Dahil nga puro nga okay. Anyway, si Ma'am Maharlika naman po may sinabi po tungkol dito, 'no? Palakpakan natin si Ma'am Maharlika na tungkol po sa nangyayari po sa LA kung saan ang kanyang puting ahas ay, nagsabi sa kanya. Kaya kung gusto niyo panoorin po natin, andito po, ayan. Okay. Sinasabi 'di ba sa Pilipinas na siya po ay nakauwi na, sinabi ni Castro yung undersecretary nilang, may gapak sa ulo ay, nakauwi na raw nung March. May sinabi siyang date, eh, hindi ko na kasi masyadong pinapanood ng, PCO kasi parang ano na, eh, basura na rin ang mga nagsasalita dun 'no. Ang akin lang naman tinignan ko lang and then, "Oh, no, that's not true." Okay. Kung malalaman niyo na sabi nila sa Pilipinas, no. Andito po 'yan at, alam naman natin na ang unang ginang gurgur 'no ay talagang puro party-party ang ginagawa. Pakita muna natin yung lumabas sa social media. 'Di ba, asan na? Yep. Balita ko yan daw ay after ng program, no? Ayan. Tuwang-tuwang hayop, oh. Pera ng bayan na naman yan, mga chong. From the bottom of my heart, I love you guys. Thank you so much. Eh, invite pa si Joko. Ito naman si Joko. Dami na kukuha ang kliyente. Yung demonyo pa. Yun, no? Ayan. Yan po ang ibig ko sabihin, no? Siya po ay nandito sa LA. Nagpa-party-party pa rin at naka-hold. Kaya naman pakinggan natin ang message o ang sinabi ng puting ahas kay Ma'am Maharlika. According to our source, Yun! na siya ay natatakot na kapag ginawa nila, kasi destined siya talagang, ano siya focus siya na gawin ang pagpakidnap kay Pangulong Duterte. Ito pala yung sinabi ni Ma'am Maharlika na si Lisa Bungog ay, talagang isa sa nagplano kay Tatay Digong. And it's possible kasi siya naman talaga ang presidente ng Pilipinas, no? Kasi si Bangag, bigyan mo lang ng pulburon yan, tutulog na yan pagkasabog na. So, wala tayong aasahan sa malapit ng hindi maging presidenteng Bangag dahil po itong babaeng itong kumokontrol. Ito nga palang message na 'to, I'm sorry 'no, na-advance ko lang na ito po ay tungkol kung papaano pinalano yung pagdala o pag-kidnap kay Tatay Digong. Dahil alam naman natin na si Liza Marcos Araneta ay kidnapper, 'no, smuggler, hustler, at magnanakaw, 'no, at addict din katulad ng asawa. Yan po si Liza Marcos Araneta. So itong sinasabi ni Ma'am Maharlika is tungkol po sa kung sino ang nagplano talaga para tanggalin si Tatay Digong sa Pilipinas. Dahil alam naman natin na natatalo na ang Bangag Alyansa, 'no, kasama ang mga Bangag Group of Morons, 'no. Kaya pakinggan po natin at tayo magre-react maya-maya. Ito po. Okay? Kung sakaling magkaroon ng revolusyon sa Pilipinas, Yun. ay safe na siya dito sa Amerika. Ito mainit-init na impormasyon, ha? Alright. Ngayon, mayroon pa daw si Romualdez, si Tamba, at etong particularly si Tamba, mga palangga, medyo nagdadalawang isip pa daw na ipadukot o ipakidnap si Pangulong Duterte sa ICC. Pero sabi ni Lisa, hindi. Talagang kailangan kidnapin, ipadukot ang Pangulong Duterte at ipagkanulo sa ICC. And there's no doubt about that. Alam ko matatandaan niyo 'no, yung mga anak ng nanay na distressed mother ng kasosyo ni Lisa Smugs, 'di ba? Pinakidnap niya, pinilit, ginawa ng papeles, 'di ba? Abogado yung hayop na 'yan, eh, 'no? Kaya nga lahat ng hindi lahat ng abogado matino o matalino, 'no? They're just titled pero hindi lahat matalino. Kaya 'pag abogadong isang tao mga chong at makita niyo, okey mailang. If he's a lawyer or she's a lawyer, fine! Then it's okay. Pero huwag kayong maiilang sa mga ganyang tao kasi sa ngayon ang paniniwala ko, even though you're a lawyer, you're a doctor, you're an engineer, or you're what else, no? Architect or whatever, basta professional career, huwag kayong mahiya, no? Alam natin ang ibang Pilipino, unfortunately, so sad na may pagkamata pobre sa ganyan. Pero huwag kayong mahiya. Ngayon, the reason why pumunta siya ng Amerika, according to our source, para hindi siya ma-associate o kunyari wala siyang alam sa mga ginawa o mga gagawin nila. At si Bangag, di ba, right after siya nagsalita. Dahil si Bangag ay sunod-sunuran lamang. Walang balls yan. Si Lisa Tanas ang nag-orchestrate lahat ng pandurukot o pang-extract, pang-kidnap kay Pangulong Duterte. Hindi na ito bago. Dahil si Lisa Tanas, ang tagal ko na siya inaakusahan na kidnapper siya, nung inutos niya, nung inorchestrate niya, ang pag-kidnap sa 2 minoridad mula sa Turkey na anak ng kanyang business partner, illegal business partner, according to the mother of the minor. Lahat na lang ng ano, eh, no? Lahat na lang ng ano, eh, ng mga business nila illegal, eh, pambihira. Minor kids, okay? Na kapartner ni Lisa Tanas, si Francis Lloyd Tichua na tatay ng mga bata, 'di ba? Medyo balikan niyo na lang ito kasi mahaba itong mga vlog ko dati. Kung yung mga kapapasok mo hindi masyado ma-absurdo pero balikan niyo na 'di ba? Ngayon, 2023 pa lang inaakusahan ko na si Lisa Tanas na siya ay kidnapper. So napag-alaman natin ngayon na gumawa siya ng event dito sa Manila International Eklabush Film Festival na umattend yung mga artista, mga politiko, andun si Jingay, andun si Kilay, at kung sino-sino pa mga tao para
Umiwas Jigday. siya na kung sakali na kayo ay mag-peaceful revolusyon para panindigan ang inyong bayan dahil binababoy, ginagago kayo ng buwaka ng inang kidnapper na si Lisa, secure daw siya dito sa Amerika. Eh, sana nga, no? Diyan na lang siya sa According to our diyan na lang siya sa LA, no? At, para matuluyan na siya at, talagang dapat lang, 'di ba? Alright. Anyway mga chong at, ako naniniwala ako na possible yung ginawa ni Butod, no? Itong si ito. Ayan, yan. Si Butod na magagawa niya yan kay Tatay Digong. Alam niyo kung bakit? Kasi lahat naman na nangyari sa Pilipinas, nasira ang Pilipinas, nawasak, and name it, no? Hindi si Bangag, kasi si Bangag nga, President, Marcos Jr., no, anak ng Senior Marcos, no, ay talagang sigot lang ang alam niyan, no? Kung matatandaan niyo sa KOJC, no, balikan lang natin ng konti, no, sinabi niya na walang bombahan na nangyari, walang nasaktan na nangyari. So, bakit niya sasabihin yun? Don't tell me hindi niya nakita sa TV. Don't tell me hindi niya nakita sa internet. Don't tell me wala siyang telepono na pwede niya tingnan sa YouTube or kung sino man mga nagre-report. Kasi nga, we cannot trust the GMA and ABS-CBN more because they're more devil. No, they're not honest. As long as you have billion of money, ABS-CBN and GMA will be on your ass. Talagang when it comes to money. So we cannot trust them anymore. Just like PH Update said, ang pwede natin pagkatiwala, number 1, ang SMNI. Okay? Diba? Number 2, Net25. Number 3, UNTV. Actually, ang UNTV, hindi naman talaga hindi sila katulad ng SMNI na matapang at may paninindigan at saka ang Net25. Ang Net25 kasi, no, ay, ano yan parang, they're trying to be neutral, pero pagdating na sa mga Duterte na agrabyado, they're trying to ask. Yun ang maganda sa mga Net25 host na pag nagtanong sila, no, straight to the point, no bullshit. Diba? Offensive sometimes sa mga taong guilty, pero magandang tanong dahil yun ang mga gusto ng Pilipino. SMNI, what do you expect? Talagang babanata kanila yan dahil unang-una tinira kanilang channels, sinira ng mambangag, pinasara. So, expect na talagang ire-report nila yung katotohanan para malaman nila ang baho ng Bangag administration. Kaya nga nawala si Mike Abby opinion di ba? So, nasa PTV4, buhay pa ba yun? But anyway, balik tayo sa topic natin, no? At, ito nga, tama ang sinabi ni Ma'am Maharlika na malamang itong taong to ang nagpaplano, si Butod. Alisin ko naman si Ma'am Maharlika, baka mapagbintangan. Yan. At, yun nga, nandito sa LA, naka-hold ang unang ginang gurgur ng Pilipinas at, nag-under investigate. And I wish, whatever, na sana po ay magkaroon ng drug testing. In that way, malaman nila kung gaanong kawalangya o gaanong kagahaman sa droga ang babaeng ito. I don't respect Adik Bangag Jr. I don't respect him. He's not even my president anymore. This is my president, mga chong. It's just so happen na ang ating President Sara Duterte ay wala pang masyadong 100% source sa government. No? Parang sarili niya lang ang opisina niyang Office of the Vice President. But for me, she is my president. I respect her. Pero kay Bangag, nakaw! Makita mo sa kaya naglalakad niya, sisigawan ko pa yan di ba? I really don't respect the President Bangag. No? Hindi ako rumerespeto sa mga adik. Para sa akin, ang mga adik, grabe pa sa mga kriminal yan. I don't really respect them. F them actually. No? Pasensya na po kayo. At yun ang aking katwiran. Pag adik ka, I don't respect you. And I'm not scared also to you. No? Dahil alam ko, ang mga adik, pumapatay yan, traidor, nagsisinungaling yan. Pero sa akin, pag adik ka, I'm not scared, hayop ka. Mas masahol ka nga pala sa hayop. Kaya, I don't really, hindi ko kinikilala si Bangag. Kaya ang tawag ko sa kanya Bangag. I don't respect their family. They're all manggagamit, mga budol, mata pobre. I don't. Kahit makita ko sila sa daan, I can yell at them, you guys are fucked up. No? I'm sorry for my words, pero sa ngayon ginawa nila kay Tatay Digong, ano pa ba ang gagawin mo sa kanila? Ano pa bang respeto ang may papakita sa kanila? Wala na. No? Before, okay pa eh. May konti-konti pa because he's the president. But after na binenta niya, itinulak niya ang isang Pilipino sa ibang bansa. Can you imagine that? Presidente mismo? Wala. Anyway, we have a topic for that. And I just hope that you guys like my reaction right now and what we talk about. And again, Tatay Digong is fine, which is not really fine. Pero siya ay okay pa naman. No? At tuloy naman ang laban. So sa mga Ensaymada vloggers at sa mga Bangag group of morons, no? Yung mga BGOM, no? Yan ang ating binigyan ng pangalan. No? Total, marami pa rin namang nagkakagusto kay Bangag. Hindi naman million yan eh. 1,000 lang yan. So they're not really allowed. Sa Facebook, nandyan sila, nagbabantay. You know the problem with the Bangag group of morons ay sila yung pipita sa kanila. Hindi na sasagutin yung mga reaction mo, no? Kung makikita nyo. But anyway, yan naman po ay beyond the point dito sa pinag-usapan natin. Mga chong, all we have to do is do not forget sa Pilipinas na may election pang darating and we need this PDP
candidates. Kailangan na kailangan natin sila. Dahil pag ang alyansang bangag, group of morons, ay makalusot, di ba? Ay kawawa lalo ang Pilipinas. Maniwala kayo. No? Kung hindi kayo naniniwala sa sinabi ko, mag-comment kayo and let me know kung sino sa bangag candidate ang may nagawang ginagamit na ng Pilipino. Pinakikinabangan ng Pilipino. Let's vote for the new one. Let's vote for the PDP, man. Hindi dahil yan ay kandidato ni Tatay Digong. They're almost all attorney, lawyers. Itatapat mo sa bangag. Di ba? Yung isa diyang nag-comment sa akin sa Facebook, kibuloy daw. Yan ang gusto mo, rapist? Ano proof mo? Right? Meron ka bang proof na talaga ginawa ni Pastor yon? Di ba? Sa batas ng tao sa mundo, kailangan mo ng proof. Oh, sa Amerika, halos dinidismiss na nila ang kaso ni Pastor Kibuloy kasi wala silang makita. Pilipinas pa kaya? Oh, ano? Di ba? At least ako may masasabi ako sa nag-comment sa akin ng Alyansa Makabayan. Si Pacquiao. Yan lagi sasabihin ko. Ang taong bumabanat kay Marcos noon, kulang na lang bugbugin niya ng kamay niya ang mga Marcos. Di ba? Kung paano niya sabihin ng mga Marcos na magnanakaw. Bahala kayo pag yan ang pinili nyo. Ano na mangyayari sa Pilipinas? O ngayon, babalik ko sa inyo mga nagko-comment kayo, mga hinayupak kayo, mga BGOM. Oh. Ngayon, higop na siya kay Marcos? At maganda raw economy ng Pilipinas? What the heck? Pag yan ang nilagay nyo sa Senado, yang si Pacquiao, kawawa ang Senado, man. At the same time, kawawa ang Pilipinas. Okay? Wag na. Naka-try na siya eh. Wala siyang ginawa. Absent pa. Ngayon, magbabayad na naman ng Pilipino sa isang taong mag-a-absent sa Senado. Di ba? Kaya mga chong, ang akin lang po, wag natin kalimutan yung totoong kaso. I know Tatay Digong is number 1 trending right now, pero let's not forget, no? May BICAM. May yung maling pagkaka-file ng impeachment ni Vice President Sara. Di ba? At yung 5,500 na flood control. Ang dami niyan mga chong, ang dami. Wag po natin kalilimutan. Right now, ang SC is now giving a date tungkol sa BICAM sa April 1 and we will see that. Okay, yung kay Tatay Digong, it's all setting up right now at hindi yan pababayaan ng iba. Okay? Alright, itutuloy po natin itong reaction na to, no? At sunod-sunod na po natin gagawin to. Sa ngayon, this is just for our Tatay Digong's message kaya ako nag-react. Okay? Again mga chong, iboto natin, no? Iboto natin ang ating PDP. Let's put them in the Senate. Let's try them. What is 6 years, guys? You want Bongo? Look, Bongo is now in number 1 survey. Bumabagsak si Tulfo, no? No? Palakpakan natin. No? Dahil po, tumatalab ang mga pinagsasabi natin at ang pinagsasabi ni Tatay Digong. That is why tinanggal nila si Tatay Digong because Tatay Digong is really the threat itong 2025. Imagine that. Gagastos ba ang mga bangag kung hindi siya malakas? Even VP. Gagastos ba sila para ma-impeach yung tao kung hindi siya malakas? Kaya yung mga bangag group of morons, no? Hindi nila naman pinagsasabi nila. They always just waiting for the trend kung sino man ang magsasabi ko ng topic. At least tayo. Actually, ako nga, hindi ako DDS talaga eh. Ngayon lang huli-huli. I am for Sara Duterte. But since Tatay Digong, I am now proud of DDS. Kaya sa mga bangag vloggers, no? Mga bangag group of morons, you wanna debate, fight? Let me know. Okay? Alrighty. Hanggang dito na lang po mga chong at sana po ay naintindihan yung ating mga sinabi and I will see you again talking about what's going on in our country. Mga chong, katulad ni Vice President Sara, kawawa ang Pilipinas, kaya dapat mahalin natin ang Pilipinas. God bless po and Filipino, ingat po kayo. Tignan nyo ang mga likod nyo. Okay? Bye-bye.